sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, August 15, sahod. Nako, 2023. Karambola sa DWIZ 882. Kasama natin si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Ay! Maulan Maulan ngayong Martes. Si paring Jonathan de la Cruz, mamaya-maya nandyan paring Jonathan de la Cruz. Okay. www.dwiz882am.com. I-download ang aming app dyan sa website na yan. Pang iOS o pang Android. Okay. Live din tayo sa DWIZ882 Facebook page at sa YouTube channel na DWIZ. Ang ating text line 0999-3766768. Okay, mapapanood din kami sa Aliw 23 Digital Free TV po yan. Okay, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, GMA Affordabox Channel 32. Available din ang Karambola at iba pang programa ng DWIZ sa anumang digital TV device o TV receiver. Mangyari lamang na i-scan ang inyong mga devices, ang mga channel boxes upang mapanood, hanapin at mapanood ang Aliw 23. Good morning! Meron ba may birthday? Umaga. Birthday? Wala may birthday. Bukas may birthday. Sorry, hinahanap ko yung mikropono ko. Bukas may birthday. Si Doktora Ortesa. Ang ating kaibigang nanlibre kahapon ng salpikaw. Bukas? At sugpo. Sarap nun. Salamat Doktora Ortesa at ng Medical City at si Chinchin, ang ating kaibigan si Chinchin. Talagang totoo na magaling sila magluto. Totoo ba? Totoo. Bumilib ka na? Tapos may kasama pang rice. Ewan ko paano ginawa na. Siguro iniluto yung rice. Sinangag yung rice dun sa pinaglutuan ng salpikaw. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Mabuti na lamang yung aking misis ay may lunch sa labas. Ganun. Kundi paghahatian namin. Ay, so tinira mo lahat yung dinuwi mo. Naghinayang ako Nanghinayang ako. Inubos ko na lang. Good morning sa lahat diyan sa ating Facebook. Kagaya nga na sinasabi ni Attorney Trixie. Like and share. Yan. Like and share po. Like and share. Tapos, ano ba? Subscribe. Ano ba yung sa YouTube? Subscribe. Like, subscribe. Meron pang ganun. Hindi ko ma-memorize yan Hindi mo Okay. Ang issue po ngayon ay siyempre pagtaas ng gas. Naku. Malaki ang itataas ngayon. O mahigit 150, 160 ata ang diesel Pero mas malaki yung gasolina. Pero sa kagaya nga na sinasabi ko, yung oil international prices nasa bandang $80 per barrel yan mahigit, no? Umabot ho yan ng 120. So yung epekto ng presyo ng langis sa ating economy, siguro hindi naman ganun kalaki. Okay? Magkakaroon ng epekto yan kasi nga akyat baba ang presyo ng gasolina. Pero in the long term hindi ganun kalaki ang impact nito. Well, pre-pandemic, masasabi natin, talagang mas mataas ngayon sa pre-pandemic. Pero umabot nga yan ng 120, almost $120 per barrel. Ngayon nasa 80 lang. Ibig sabihin malaking diferensya, di ba, parin Joel? Oo, malaki.
Although, siyempre, may malaking epekto yan, lalong-lalo na doon sa mga hindi naman kalakihan ng kanilang kita. Nakita ko na kung anong footwear, napakaganda. Sandals po na strap-strap. Strap-strap na sandals, pero may tako. Yeah. Strap. May naka-strap-strap gano'n sandals eh. Parang huarache. Alam mo yung huarache? Huarache. Yung huarache, may butas-butas. Parang gano'n yung sandals. Pero khaki na tight-fitting na pantalon. Ganda. Tapos blouse na itim na maluwag po yung Ano na naman ang maluwag? Yun din sabihin yung soft cloth. Soft cloth. Kasi kahapon nagagalit, ba't hindi ko daw... Ako yung nagalit? Sino nagalit? May nagalit? May nagagalit, di ko man lang daw binanggit ko. Nakalimutan natin kahapon yung Maraming kasing balita kahapon. Kasi na-excite tayo dun sa pinadala ni Chinchin at ni Doktora Nino Ortesa. Yun. Yun. Sobrang tayo dun. Oo. So, pasukan po ngayon. Simula na next week, Kahapon, nakita ang presidente mismo at saka ang vice president. Kumbaga, symbolic po to. Yung nagpipinta. Ang buong bayan naghahanda ng pasukan. Okay. Mula nung bata ako, pag malapit ng pasukan, napaka-busy sa bahay namin. Okay? Naglilinis, parang ang spring cleaning, bago pasukan eh. Kasi after the summer, na nagkagulo-gulo bahay, nandun lahat ng bata. Di ba? Pagkatapos ng summer vacation, lilinisin mo na, ayusin. Okay? Tapos yung mga magpaghahanda ng mga gamit, yung mga old books na ginamit ng ate ko, mapupunta na sa akin, ihahanda na yan, ikokobera ng bagong cover, lalagyan ng pangalan ko na. Okay. Hindi na pangalan ng ate ko. Ganun na. Ganun. Hindi pamana eh. Ang problema lang, di ko mamana yung kanyang uniforme dahil pambabae. So bago yung uniform mo? Bago lagi yung uniform ko. Okay. Napapagitnaan ako ng dalawang babaeng, two sisters. Okay. Yeah. Pero so ngayon ang sambayang Pilipino, yan paghahanda ng pagbalik ng... Tsaka dito sa atin, buong Pilipinas, itong nakaraang mga araw, yung Brigada Eskwela. Yun yung sinasabi mo, nakita mo si Pangulong marunong, Marcos. Tinignan ko kung marunong humawak ng roller brush. Marunong. Kasama niya si Vice President at Secretary of Education, Sara Duterte, si VP Inday. Nagpipinta sila ng silya. Naupuan, desk. Naisip-isip ko, ang tagal sa Hawaii niyan eh. Oo. Wala ka namang katulong dun eh. Oo. You have to do things yourself. Di ba? Lalo na when he was on his own lang. Umalis si ate. Noong simula kasi nakitira yan eh. Oo. Kapag nakikitira ka, nakakahiya mo, wala kang gawin. Correct. Makikisama ka, kailangan yung household chores, sasali ka. Okay. At the same time, ginawa na rin Pangulong Bongbong ang pagkakataon mag-announce na tataasan ng sweldo ng mga teacher, di ba? Yeah. Ayon sa Salary Standardization Law, which is... Salary Standardization Law. Bakit hindi pa ba sinusunod dyan? Hindi pa ba sinusunod? Alam ko, in Francis kasi ito eh. Dinadahan-dahan siya. Dinadahan-dahan. Hindi kayang isang bugso. Okay. Ang sinabi ko kasi, kailangan ng emphasis ngayon sa education dahil nahuhuli tayo sa buong mundo doon sa tinatawag na STEM. Ano ba yung STEM? Science, technology. Ano ba yung E? English, language, at mathematics language. Yung language, yung E na yun, marami ibig sabihin yun. Ang number one dun yung reading comprehension. Okay. Mapaano lingwahe yan? Tagalog o native tongue o English. Mahalaga yung naiintindihan ng ating mga kabataan kung anong kanilang binabasa. Yun ibig sabihin yan. Oo.
At ang number one na move na ating kilos o solusyon, dahil nga nakita yan na nahuhuli tayo eh. Meron ho kasing test na ginagawa iba-ibang bansa dyan. Sumali tayo dyan para makita natin kung anong klase ang ating edukasyon kumpara sa mga ibang bayan, lalo na yung mga advanced countries. Yun ho, mga progressive. Okay. Sila mga gumagawa ng test na yan. Makikita nyo, nandiyan na Singapore, Japan, the European countries, US, mga ganon, ano? Hong Kong. Kasi yan ho ang sinasabing susi para lalong umunlad ng isang ekonomiya, ang education system. Abay, nung ginawa ni Secretary Liling Briones siya, nagalit pa sa kanya. Bakit daw yung pinatetest yung mga bobo, pati yung magagaling? Sabi ni Liling, kayo naman, hindi naman competition yan eh. Correct. Gusto nga natin sukatin ang kakayahan ng ating mga mag-aaral. Ayan. Kasi may mga babanat lang bigla, makabanat lang. Diba? Yung mga NGO dyan na fake. Bigla na lang nagsasalita ng gano'n. Hindi naman naiintindihan. Buti na lang hindi sinabi ni Secretary Briones na yung salitang tanga. Katangahan naman talaga yun eh. Well, anyway, as a result, nagbago po tayo ng curriculum. Dahan-dahan daw implementation yan. At totoo ba to? Year 23 to 24, grade 1 to 10, implementation na ng matatag K to 10 curriculum. Yan po yung phased implementation. Magsisimula po ngayon yan, 2023 at 2024. Okay? Mga dahan-dahan yan mauuna ata yung grade 1 to 3. Pagkatapos pag grade 4 to 5, iba. Grade 1 to 3, dati 7 subjects. Ngayon po, 5 na lang. Ang focus niyan, math and reading. Yung science, tsaka palang ilalagay sa grade 4. Kasi matindi ka na sa math nun at saka sa reading, maintindihan mo na yung science. Okay. Yan po ang stages. Magsisimula yan this year sa grade 1 to 3. Kaya, dati daw po, ang kailangan na learning competencies ng mga estudyante, nasa 11,000. Okay. Iba-ibang klase yung learning competencies na yan. Nasusukat po yan, may mga international standard na. So therefore, ang rekomendasyon niya mga international experts on education, hindi ho ito hula-hula. Hindi ito yung para mga senador na bigla na lang magsasalita. Mahirap ang hula-hula. Walang hula-hula. Wala, mahirap yun. Pinag-aralan ho ito, walang chamba-chamba rito. Yung learning competencies na 11,000, ibinabayan, attorney at saka Joel, sa 3,000 na lamang. 11,000 learning competencies, 3,000. Ang laki ng binawas. And therefore, we can expect na gagaling itong mga ating mga mag-aaral dyan sa mga subjects na yan. So yung 1 to 3 from 7 subjects, magiging 5 na lamang. Malaking system change to. Ang inaalala ko rito kung yung mga teacher, handa ba sila? Paano yung mga nagtuturo doon sa mga iba subject noon? Di ba? Kung ang inyong subject dati, 7. Okay. Sa bagay, sa grade 1 to 3, isa lang ang teacher. Hindi pa nagbabago-bago yan di ba? Naalala ko kasi grade 1 to 4, isa lang ang teacher ko. Grade 5 lang nagbabago ang teacher kung sa math, may teacher sa math, may teacher sa English, gano'n, di ba? So yung sa grade 1 to 3, hindi problema yon. Pagdating mo ng grade 4, yun na siguro yung kaya merong agwat, maghahanda muna ng 1 taon. Okay. Bago umabot sa grade 4, yung bagong curriculum po. Okay. Science, Technology, Engineering, and Math. Okay. Yung palang Science, Technology, Engineering, and Math. Yung STEM. Okay.
pagdating ng grade 10 at saka mamimili ng TechVoc. Okay. Okay. Ngayon, kung babalik daw ho sa Hunyo, imbes na Augusto, ang pasukan, kailangan daw pong pag-aralan muna kung paano yung transition. Okay. Kasi maraming nagsasabi, bumalik daw tayo sa pre-pandemic schedule. Oh. Paano? Kasi yung summer, lumalabas na pumapasok ang mga bata pag August ang opening. Di ba? Mainit. Alam mo naman. Continuing na ano yan. Continuing na debate. Kasi naman mga iba, sinasabi nila, mabuti na yung ilagay natin sa August or September para iwasan yung tagulan. Hindi naman maiwasan lang yung ulan, kundi parang gumagana tayo kasama ng ibang mga countries, lalo-lalo na yung mga Western. Sabi nga ng iba, yun nga, yung mainit naman pagdating sa, aabutin sila ng mainit naman. Mahirap bakit kailangan daw kasabay natin yung mga Western countries? Ano ba dahilan doon? Masyado tayong malakolonyal ang pag-iisip. Ikaw naman! Ikaw na! Kaya, yun ang... Ito na naman, pare. Yan ang solusyon nila. Uli yung aking favorite columnist dito. We have to compete. We have to compete against the international countries. Yan mga solusyon ng mga nag-iisip ng mga ganun na mental colony. Mental colony. Tsaka ito, pero itong K-12 kasi pa rin ito eh. K-12 pa rin. And there is an ongoing debate whether itong K-12 system na ito is working. Ongoing. Dalawa na yung debate tungkol dyan eh. Dyan tungkol sa education, basically. Okay. Number 1, yan nga, yung tungkol dun sa K-12 for basic education. Number 2, yung tungkol nga dun sa pinaghiwa-hiwalay. Yung mga agencies. At nagkaroon ng kanya-kanyang direksyon na hindi naman nagkatugma. At saka nasaan dito yung culture? Precisely. Nagkahiwa-hiwalay nga, di ba? Kasi dati, isang grupuhan. Basic education. DEX yan dati, DEX. Basic education, higher education, magkakasama lahat to. Sports, culture. Whose bright idea was it? It was also because of the mental colony operations. Kasi inimpose eh. Inimpose sa atin yan eh. World Bank, etc. and everybody else. Ganyan ang nangyari dun. So pati yung TechVoc, kaya nagkaroon ng ganyan. Kasi ang sinasabi dati, in order to prepare our students for the global globalization, global economy. Kasi Globalization. magkakaroon ng hatian. Kung hindi ka, ayaw mo nang or hindi mo na kaya mag-college, pwede ka na ma-employ dito sa TechVoc. Hindi nga nangyari yun, pare. Precisely. Yung TechVoc po na yan was a big failure. Ang laki ng ginastos ng gobyerno. Yes. Kasi nagbibigay tayo ng vouchers. Kompleto. At hindi naman natuto yung mga students. Ano sinasabi ng business sector? Yung nakukuha namin mga graduate ng TechVoc, hindi nag-mismatch. hindi naman namin kailangan. Nagmi-mismatch nila. There is a mismatch, number 1, at saka nagre-retraining sila. At the same time, parang hot pandesal. Uso-uso. Hindi naman nagmamas. Anong kailangan natin ngayon? Ano hot pandesal? Ang sarap nun Sarap. Ang sarap na hot pandesal. Bakit ayaw mo ng hot pandesal? Kung yung hot pandesal, okay lang yon kung hindi malulugi yung nag-hot pandesal. Dahil lahat sila nag-hot pandesal. Sa isang kalye, 10 kayo nag-hot pandesal. Di wala. Hindi kayo kikita. Hindi kayo kikita lahat. Meron nga ako survey na nakita Nasa 80% ang gusto bakery. Sipin mo yun. Sipin mo yun. Sa isang lugar. Ang naggawa na survey, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Isipin mo yun, kung doon sa lugar na yun, hindi naman kailangan yung ganon kasi ang kailangan lahat ba tayo pandesal na kakainin? Hindi lang yun, pare. Halimbawa, nasa rural area ka. Pandesal na kakainin ka. Lahat kayo magpapandesal. Ang kailangan mo doon, yung kasama mo sa agriculture. Ayan. Bakit hindi yun? Halimbawa, post-harvest. Post-harvest, hot pandesal. Technology. Hindi po ang TechVoc, hindi lang yan refrigeration, auto mechanics. Mechanic, ang gano'n Hindi lang gano'n yan.
electrical, Nalala ko, may na-interview ko noon. Plumbing. Kasi nasa construction sila eh. Oo. Ang ginawa nila, yung CSR nila, yung they developed ano ba yung CSR? Corporate Social Social Responsibility. Responsibility. Oh. Yung kunwari may konsensya. Yan. Ang Hindi, business. Pero ito, ang kunwari maganda lang. dito, a lot of companies naman, tinatay nila dun sa kanilang negosyo talaga. Siyempre. Siyempre. They had a program, yung foundation Papunta to sila. train, ano tawag ito, mga builder's apprentice. Gagamitin nila yung... Nasa construction. Oo, ang Tapos problema, sila din yun na nga, mag-hire. para sa kanila lang, doon sa kumpanya. Sabi ko, maganda sana ito kung on a national basis baga. Kasi sabi niya, yan ang, mayroon nga tayong construction, pero yung kaalaman ng mga workers natin, limitado. Kulang. Tapos palipat din. Ang problema kasi natin, ganito, hindi malawak ang ating manufacturing. Oo. Wala pa nga ang liit-liit lang wala pa 17-15% lang na economy ang manufacturing. So sa ibang bayan kaya successful yung mga ganyan. Techbook. Kasi techbook, general knowledge sa mga machinery ang pinag-aaralan nila. And therefore, employable ka agad. Pagkatapos mo ng high school, Pwede ka madali ka na Absorb. makuha sa mga factory dahil napakadami nilang factory. Ganyan ang success ng Germany, ng Japan. Ganyan. Sa atin, ang liit, ang nipis na manufacturing. Therefore, saan pupunta yung mga techbook? Dapat sa agriculture. Oo, yun. Sa bagay. Anong techbook sa agriculture, parin Jonat? Yan, mga- Wala! Zero! Hindi nila tinitira yan. Zero. So saan nagpupunta? Yung mga techbook, kaya services, yan bakery. Yan. Bakery. Ano nga yan Uso-uso. Dati bakery. Waiter, pag-waiter. Pagkatapos yung barista. Yan. Barista. O yun na nga Yan. services Napakanipis kasi na manufacturing. So, bagay ba yung K-12 sa economy natin? At this time. May binabagayan yan, di ba? Kung napakanipis na manufacturing mo, anong silbi ng techbook? Saan factory laki ng ginagastos natin dyan. Pare, tiba-tiba yung STI? Grabe, tiba-tiba yung STI sa sa voucher. The vouchers. At saka yung AMA. Diba? Yan mga yan. AMA, STI. Ano ba na ituturo nilang techbook? Computer. Napaka-generic mo naman computer. Programming. Wala yun. Wala na yun. Yun? Pag programming, may dagdag ka ng babayaran doon. Kasi yung Asan yung mga BPO, trade BPO. school na kamukha ng tip? Dati. Yung mga Technical Institute Institute of the Philippines. Doon sa amin sa Tarlac, may trade school. Mayroon. Tarlac Trade School. Inabsorb lahat yan. Inabsorb. Hindi nga, bagay ba sa economy natin, yung K-12? Yan Ayan ang tanong. Napakanipis ng iyong manufacturing. Yan ang debate. Ano yung Continuing debate yan. techbook doon? Manipis din yun naman yung aral eh. What do you learn in that additional 2 years? 2 years? Well, kung technical yan, Kung lubog ka, invoke tech. Kung lubog yan, in 2 years na yan is all training. Hindi. Kumbaga, yan na yung... Kung yung textbook mo ay parang Don Bosco, yan. Yeah, okay pa yan. Don Baka Bosco, pwede ka pa. they prepare you for it. Pero, Na merong hands-on na training. Hindi ka po pwedeng graduate sa Don Bosco na hindi ka man lang nakahawak ng makina. Ganon. Di ba yung yung finals nun, i-rebuild mo? Yayariin ka pag hindi ka nakaganon. Meron lang ako mga dalawang kaibigan na nakalabas kasi gumawa ng istorya. Mapuputulan. Kasi, importante din siya, makakuha ka magagaling na teachers. Yes. Another issue yan. Another issue. Teachers training. And retraining. Instructional. Yan. Kaya sinasabi ni Paring Conrad, yung tungkol dun sa transition, napaka-importante nung transition. Parang Taguig Makati. Yan. Parang Taguig Makati. Pag hindi ka nag-transition, away abutin. Ay, nako. At kawawa doon yung mga teachers, kawawa doon yung mga estudyante, yung mga parents, hindi na nila, nalilito na sila. Kung ang press release po ng Taguig ngayon, alang-alang daw sa mga mag-aaral, hinihikayat ni Mayor Maria Laarni Cayetano ang Makati City Government na huwag isakripisyo ang mga mag-aaral dyan sa 10 barangay na apektado ng desisyon ng Supreme Court. Kasi po nilipat ang teritoryo nitong 10 barangay na to from Makati City to
to Tagig. Huwag daw isakripisyo ang kanilang welfare. Paano naman sinakripisyo ng Makati? Kasi nag-o-offer nga. Huwag ka na magtatanong yan ng press release eh. Pambira ka, nagtatanong ka pa eh. Tinanggihan nga. Nainis na ako sa'yo eh. Nagtatanong ka pa yan ng press release eh. Tinanggihan nga. Pabayaan mo na yung press release. Pabayaan mo na muna Pabayaan mo na nga press Oh, release. ito naman, may press Ang release. katwiran niya, Ah. hindi yan. Ang nag-finance niya, taxpayer. Okay? So, isang alang-alang mo yung mga mag-aral. Grabe naman yan. Sabi, Ito pinapansin mo pa. Press release. Tinanggihan nga yung gear na in-offer. Ayan, yun tama ka. Yan. Tama ka. Sinong nangiisip ng kapakanan ng mga mag-aaral? mag-aaral. Sabi po ng City of Makati. O sige, habang transition, sagot namin. Oo. Okay. Kasi sa Makati, libre uniforme. Lahat. School supplies. Libre lahat yan. Okay? Sagot muna namin Meron pang pakain. Sagot muna namin yan for Sagot 1 muna year. namin habang hindi. Oo. Nangako naman daw si Mayor Cayetano. Kami rin. Sasagutin namin yan. Hindi po. Balang araw. Oo. Bullet day, ha? Bullet day! Nangako doon. Ito ang problema ko dyan. Yung ibang paaralan sa Taguig, hindi naman ganyan ang treatment. Oo. Hindi libre lahat. Ano sasabihin ng mga constituents mo, Nung Taguig. Mayor Cayetano, Nung Taguig, ha? na kapag itong nasa mga embo-embo, ginawa mo yan, at sila hindi mo ginawa yan, Di ano ngayon? patay ka dyan. Lagot ka dyan. Okay, magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Huwag niyo nang pansinin yung mga nagbabash sa amin. Naghahanap lang ng kasikatan yan. Oo, syempre, Gagawin lang kaming sangkalan yan. para mapansin sila. Tsaka outlandish yung mga claim. Ano ba ibig sabihin na outlandish? Walang basihan, walang ebidensya. Outlandish. Wala po sa lupa. Hindi Wala sa nakapatong sa katinuan. lupa. Hindi nakapatong sa lupa. Somewhere Correct. there in the... And it's not the first time may nagsusumbong kasi na may basher daw tayo. Ano yan? Lutang. Ayan. Meron na raw pong school kits yung mga nahinanda ang Taguig. Paano yung iba? Uniforme. Paano yung merienda? Ang suggestion ko yan, kung maaari. Tanggapin nyo na muna. Tanggapin nyo na muna yan. Total Yung yung galing sa Makati, Total yung territorial claim naman. Hindi maaalis yung mga lupa dyan. Hindi naman nag-ano yan. Hindi naman uuwi yan. Hindi naman uuwi yan eh. Tanggapin nyo na muna yan. Mag-transition kayo ng mabuti para... Akala ko bang alang-alang sa mga mag-aaral. Oo, tama na yan. Maganda naman yung transition kasi you cannot claim na porket taxpayers ang nagbayad, kailang hindi. Kasi ang nagpagawa niyan Makati. Oo. Please, Lahat naman po, taxpayer eh. Taxpayer lang, kasi sa inyo eh. Huwag ganun. Pabayaan nyo na, at saka ngayon, August 29 na ang pasukan eh, wag. Next, ano na yan? Huwag lang ganun. Tanggapin nyo na muna yung offer ng Makati and then let's work from there. Oo Ano ba? Kung total na alang-alang sa mga mag-aaral. Tsaka yun daw mga pulis na pinadala nila sa mga eskwelahan. Para daw bantayan yung mga mag-aaral. Naks. Bantayan. Hindi para pigilan ng pumasok yung mga personnel ng Makati para magbigay ng mga uniforme. Hindi po yun ang dahilan. Okay? Yun daw. Ang problema ko dito, alam mo, parang prelude to 2025 na to eh. Ay, hindi pa ba? Diba? Ano na lang yan? Of course. Sa 2025, como 10 barangay po yan, yung Makati naging 2 distrito. Dahil dito sa mga 10 barangay na nalipat ngayon sa Taguig. Okay. Ngayong wala nang yung 10 barangay sa Makati, isa na lang ang distrito ng Makati. Okay. Okay? Ang Taguig, malamang matagdagan. Isang distrito. Pwede, no? Pwede. Yan. The more Cayetanos, the better. Ganun ba Okay? yan? Ay, hindi. Hindi ba? Baka meron tumakbong binay dyan. Sayang.
Pass the popcorn. Ay, magandang panoorin to. Saya to. Kasi alam mo, nagsimula ito kay FDR eh. Nung ipa-privatize yung BGC. Yung Fort Bonifacio. Fort Bonifacio. Malaking pera yan. Kung sino man ang magiging ano niyan, di ba? Kung kanino masasakop yan. Binigay niya sa Taguig. Okay. But throughout, laging Makati ang sinasabing area na yan na Fort Bonifacio. Yun. Mas excited ako dun sa Kasi kung RTC tutusin mo, case, tingnan mo yung mapa. Yung pag sa Taguig yan, Fort Bonifacio, tsaka yung mga Embo-Embo na yan, ang mangyayari, mapapaligiran niya yung Pateros. Ganyan ba mag-develop ng town noong panahon ng Kastila? Na mapapaligiran mo ang isang town kung ikaw ay Taguig? Unless lasing yung kabayo. At that time, no? Kasi umiikot lang. Umiinom na ba ang kabayo? Wala pa Red Horse noon. Nahulog. Niloloko mo ko eh. Nahulog yung nagsasorbe. Di ba? Pag tinignan mo yung mapa, kapag kanila lahat yung Tembo na Fort Bonifacio, parang ano mo na, surrounded mo na yung Pateros. Ganun ba magkaroon ng town noon? Hindi ba? Mas interested ako dun sa... So walang mga reason yung mga Pateros. ruling eh. Hindi ko tinitignan ko. Wala akong makita ang dahilan kung may bakit dark horse pa eh. May Pateros pa eh. Ano pa dyan? Darating pa yan. Pag yun nga, naghahanda na sila. Magpresenta sila ng ebidensya. Magkakahiring. May ebidensya sila. Yung So, historical lalong gugulo record, election nito? oo. Opo. Hindi. Ang tingin ko mas liliwanag. Liliwanag pag Kasi napunta sa Pateros Pateros yan. Yun ang based on the historical record. It's always been considered Pateros. Tapos hindi ko alam kung paano nagkaano dyan. Ano ba ang tawag? Hindi nga political ano to eh. Ang kawawa nga dyan yung Pateros eh. Kasi yung original talaga. Ang liit na tuloy nila. But kung sa akin, a more equitable decision would be to recognize the historical record. Sige, away pa kayong dalawa. Pateros sa inyo yan. Kaya sa mga mapa eh. Kung sa Taguig yung Fort Bonifacio, parang yung parang tawag dito, jigsaw puzzle. Ang lalabas na itsura ng Makati. Okay. Merong parang irregular shape. Yung Kaya nga, Makati. diba? Ang usually po, historically, parang halos pabilog yan, mga towns. Kasi radial siya. Ganyan. Sa gitna yung ito, nagkaroon ng parang jigsaw na nawawala several pieces. Have you seen? Pag gano'n ang itsura niya. Teka, nakita mo na ba ang hatian ng distrito sa Quezon City? Hindi. May Ganon list din, na kami. jigsaw rin. Oo, may Jigsaw rin, Nang jigsaw. ginawa Ang yung tawag district. dyan, gerrymandering. Gerrymandering siya. Kukuha ka ng ano. Wala pa naman. Yan jigsaw na yan, wala pa namang Wala pa. Lego, Wala pa noon. Political. Kasi po yung matandang Cayetano, napalapit sa powers that be noon. Yan ang totoong history niyan. Correct. Malaking magiging revenue out of the Fort Bonifacio project. Yung conversion na yan. Therefore, kung sino man makakuha noon, lamang na lamang ka as a city. Yeah. Di ba? Ito sabi ni Rudy dapat nga magpasalamat si Mayor Cayetano eh. Kasi Dahil? for 1 year, Makati daw ang magbabayad ng lahat eh. Oo. Magpasalamat sila. Wala silang gastos. Oy, pinag-aaway daw natin at Makati at Taguig. Excited pa tayo. Tanga, hindi namin. Sila nag-aaway on their own. Ano ba naman yan? There's nothing we can Kami do to ba contribute to the tensions. Kasi Sila tense nga na. nag-aaway eh. On their own, ina-analyze nga natin yung away nila eh. Yung mga ganyan na mga troll naman, wag nyo na kaming... Una-una. Nakikita nyo lang yung katangahan nyo eh. Yung sinasabi nung reader na binanggit ni Kong Jonathan.
Dapat pasalamat kasi. Pero sabihin natin tanggapin nga ng mga Cayetano. Sige, tulungan nyo muna. But that in political terms, ano yun? Ano? No yan. No yun. Parang binigyan mo agad sinasabi mo, advantage yung kalaban. Kawawa ka sa 2025 yan. Could it not kasi, work? The other, ang magiging tanong nga, para si Rudy sinasabi, ang magiging tanong sa kanila, yung sinasabi mo kanina, paano ito, lahat ito, ganito. Ang ginagastos per student. Diyan ba sa Taguig, ginawa ninyo yan? Hindi patay siya. Kung ibibigay mo lahat yan. Mabe-benchmark, ano? Mabe-benchmark siya. Ikaw pala, dahil sa politics, itong gagawin mo. pababayaan mo kami, ha? Nako, yari siya doon. Mas lalong yari siya. Okay. Paano yan? Hindi ho namin pinag-aaway, silang dalawa nagtasagutan. Nag-aaway na nga sila bago kami nagsalita. Kami ba? Wala pa kami. Para bang, Cause and effect. ano to, West Philippine Sea? Kami Coast Guard. Extended Continental Ang Coast Guard, buyo ng buyo. Buyo ng buyo. Parang May panibago na naman. Parang sinabihan na sila ni Presidente. Sinabihan na ba? Hindi pa nakikinig. Hindi pa tumigil. Hindi pa tumigil. Hindi sila tumitigil? Pare, meron na naman kanina. Minomonitor daw ng China yan. Hindi. Meron daw spy. Ay, bago. Lumala. Pare. Kaya daw alam ng China Na nangyayari. na merong darating na Philippine resupply mission. May spy ang China at sinabihan sila. Na ganito mangyayari. Yan. Kaya inabangan daw. Yan ang sabi ng Coast Guard. Grabe ito. Ano na ulit? May spy? May spy ang China dito sa atin. Ayun. Kaya nalaman ng China na darating Yung resupply. doon. Ito po, ang Vietnam, binobomba din ng water cannon niya. Constantly. Coast Guard, for your information, hindi umaalis doon yung barko ng China. Kung aalis man yun, may kapalit. Okay? In that area? In that area. Hala, mas Kaya may sabihan mga na photo ka naman. makikita, yung mga Vietnamese fishermen. Ganun din. Parang naliligo doon sa water cannon. Nakangiti pa Si selfie pa. Si selfie pa. Pero, Yung ba kailangan ng spy? about Vietnam, wala ka rin naririnig na komento sa ating maiingay na opisyal tungkol sa increased militarization ng Vietnam. Remember, nasa Paracel sila and sa Scarborough. And they are they are military grade encampments. Doon, and nagbi-build up din sila. At nag-reclaim din sila ng lupa. Exactly what we're accusing China of doing. Pero wala tayong sinasabi. Hindi naman kalaban ng US ang Vietnam eh. Ay, sorry po. Mali ka naman doon, attorney. Walang ganon. Oo. So, At China lang ang kalaban kailangan ng pala. US. So kaya kailangan China lang ang bakbakan. Okay. So, Pero seriously yung build-up ng Vietnam is very, very eerily similar to that of China. China, yes. And very close to us. Mas malapit sila. So, ang tanong, asa na yung reaction? Nasa na yung may spy ang Vietnam kaya alam nila na hindi natin sila pinapansin. Ganon. So, I think a certain amount of perspective is necessary. One. And two, sobra yung claim na yun, may spy? Relax lang kayo. that's Alam mo, an pwede ka ba accusation. magsalita ng ganyan in media? Na wala kang katibayan? Wala ka man lang. Speculative? And he's whipping up the the anti-China sentiment. Aba, sinisiraan niya na armed forces dito. Which is tatanga-tanga really pala good. kayo, armed forces, may spy kayo dyan eh. Navy pala, Navy. O Coast Guard mismo. Di ba sinisiraan nyo? Ano yan, witch hunt? Definitely. Definitely. Ang lupit nun yung statement na yan. Meron pang weird narrative na lumilitaw sa SOCMED eh. Na every time, kilala niyo ako, military brat ako. So, I always post yung mga kaibigan ko. Halimbawa, yung commander ng 1st Scout Ranger Regiment ngayon, si Colonel Criste, nilagay ko siya dun sa, may mga comments na, yun naman pala leadership naman pala, hindi ang leadership ng mga officers natin sa AFP. Bakit nyo inaaway? Bakit nyo inaaway dun sa kanilang pagsasalita tungkol sa sa South China Sea?
why are you calling them ano ba yan? Stupid and all that. Sabi ko, number one. In love with their toys. Oh, correct. Sabi ko, number one, tignan mo nga kung nasaan dito sa buong website ko, sa buong mga pinagpo-post ko that I dissed the AFP. Ever. Yan ang nagpalaki sa akin eh. I will certainly criticize some of its members, but never the AFP. As an institution. As an institution, Yes. no. We can talk about the obligations of each officers. Yes. We can talk about court-martialable offenses. But not the institution. But certainly will never bash the institution or the men of and women of the AFP in general. Which leads me to think na pinipilit nyo lang na anti kami. Kayo dyan yung nag-iimbento. At saka itong mga kagaya niyan, si Tariela ba yan? Yung nagsalita tungkol si doon. Tariela isn't even AFP. Ano ba? Coast Guard siya. Hindi, tsaka hindi. You don't do that. Correct. You don't do these things. Na may advance info, may sabihin may spy, Ano yan? may traitor within your ranks. Yun ang sinasabi niya kasi, traitor daw lahat yung mga nagsasalita na let's pause, let's work out things, that's etc. one, Traitor daw. Diba, Ibang klase to. Hindi yata nagbasa ng saligang batas. Ibang klase Hindi ito. yata niya At naiintindihan magsipag-post daw kayo sa social media. Correct. Mga ganun eh. Defend. You know, if the president was the one who said something like that, but he would never speak like that. The president is Not very at all. circumspect. He will just say something to the effect that let's all rally together. So, if it were the president saying something like that, front and center, sunod ako. Iba yun. Kasi ibig sabihin kinikilala niya the rising tensions might lead to an act of belligerency on either part. Hindi naman. Wala, hindi nga umaakyat to that mayroon daw level. informant, si Tariela, J. Tariela. Nagpa-interview po. Oo nga eh. Nagpa-interview. Yung mga info. May informant daw ng resupply mission. Okay, so ito yung isa pa, assuming na there is a quote-unquote spy. That Bakit is nasa- something we have yet to analyze. Why have Pero you mukhang not? may advance info. Ha? Why didn't you Advise just the forward the AFP information to to the the armed forces. AFP? Yes. Because this is a matter of national security and this falls squarely within their jurisdiction. So, asan yung action mo? Baka And daw this- merong intelligence personnel on the ground. Ibig sabihin po noon, spy. Kaya alam nila resupply mission. Yung mga Hindi rin accusations niya, niyan, no? mga bibigat na accusations. Hindi rin niya na. Tapos sasabihin niya, we still don't know. Ba't ka nagsalita? Di paano yan? If ever Marami there raw was one kasing Chinese dito sa tumakbo na. Pilipinas. Okay. So, anong gagawin natin? Genetic testing? Genius to? Ano ba to? Si Commodore. Commodore. Levels. Wala bang criteria pag-promote sa Commodore? Kahit Meron. sino na lang. Meron. Maglagay ng mga concentration camps. Doon sila ilagay. Marami raw kasi Chinese Paalala dito, lang, kaya yun ang Paalala kanyang lang conclusion. that there is a crime called inciting to war. Hinay-hinay sa salita. Ayun, parang for some people, excited na magkagulo. Pro-China lang kayo eh. O, yun. Saka, kayo pro-China. Ano yan? Anti-Pilipino kayo eh. Humirit Pro-China nga kayo eh. eh. Kasi daw pumunta ako sa China, therefore pro-China ako. Darling, 3 taon ako nag-aral sa US. Meron ka bang sinasabing pro-US ako? Hindi. Kaloka kayo. Ngayon, Ikaw nag-aral ka lang. Yung iba doon na nakatira. sa US. Akala ko nakatira sa loob ng utak ko. wag niya baka naman sundan pa niya yan ng Nakausap ko nga mga senior AFP officers eh. Ano daw? Baka papasok na siya doon. Sabi pa daw po ng Coast Guard, sabi nitong Tariela, ang Coast Guard daw sinusuportahan yung military, yung plano, to top fishermen as militia. Who are you to say that the PCG will support the armed forces? At saka walang sinasabi ang armed forces, ha? The armed forces has not even said anything about a militia. Utang na loob ng armed forces sa inyo, isuportahan nyo sila. Again, this is parang akin to talk of war. Parang they're whipping up people to feel angry, to feel anxious about an alleged external threat.
Para kalimutan natin na 52 Kayo ba pesos naman na ang isang Bombay? kilo ng bigas. Okay. Ha? Kaya naman ang Bombay ng water cannon. Siguro kaya ganun ang pakiramdam niya. Tinamaan ba sila? Hindi ko. Diba? Warning, yun nga, nakita mo ba yung photo nung Vietnamese? Nakangiti ba? Nakangiti ba? Tapos May water cannon. Posing siya sa Nagsiselfie may pa. water cannon. Astig, Kumbaga, daily occurrence ata doon yun. Mukhang ganon. Mukhang ganon. Tayo lang naman yung pikon eh. Hindi, pikon tayo react. lang kami nagsusupply ng photo at video, At from gumagawa ng- diplomatic sources. That are not named. Diplomatic Na sources. pinapatulan natin ng katakot-takot. Okay, so I take that back. Hindi tayo pikon. Hindi tayo pikon. Tayo lang may nagsusupply. Although ang China, lumalamig na ngayon. May nagsusulsol. Stand up and be counted na. Ikaw Yung taga naman. Di ba? taga- Proxy war. Proxy war. Correct. Economic war. Cyber war. Coercive diplomacy. Ito, yan ang ito ngayon ang China. Coercive diplomacy ang ginagawa. Umiikot po sa ASEAN. I don't know what they're talking about. Doon sa ASEAN. Pero may issue tayo sa kanila. Hindi malayo na sabihin natin, pinag-uusapan nila, Pilipinas. Tsaka magkakaroon kasi ng ASEAN-China meeting. Sa Manila. Sa Manila. So, yan. may problema tong DFA ngayon kasi dami sumasawsaw dito pati spokesman ng Coast Guard Biglang naging na siya, spokes ng DFA din pala. DFA. Nakaligtaan niya. This is a diplomatic issue po, no? Pero para sa akin, Alalahanin this is natin. hugely disrespectful of the President. Hugely disrespectful of the President, pati sa armed forces at saka sa DFA. Correct. Itong ginagawa ni Tariela. But Hindi ba especially pwede the patahimikin President, yan? let the President talk. And if he doesn't talk, that's also a message. Ay, nako. Para namang kung humirit akala mo, siya yung personal avenging angel of the of the non-existent West Philippine Sea. Dapat isinama siya dito sa Brigada Eskwela. Doesn't exist on our maps. Magpinta ka na lang na. Oo nga naman. Para Total may kulang ng personnel Ang education system, kulang ng personnel. Sumama ka kaya muna rito. Ayun mo, tuntua ako sa Coast Guard panahon ni Art Tugade. Huh? Grabe yung performance nila na, di ba? Nakikita na natin yung responses nila sa Rescue, disaster. Asikasuhin nyo kaya- Pati yung nagbabantay sila sa EDSA. Asikasuhin nyo kaya muna yung oil Baka hindi alam nito kung ano papel talaga ng Coast Guard. Asikasuhin nyo kaya muna yung oil spill. Yan. Yung 3 beses or 4 na beses na nagkaroon ng paglubog ng mga barko. Bakit nyo tignan lahat itong mga ganyan na problema? Yang West Philippine Sea. Ikaw naman yung mga barko, yun Kung ako si We're losing the war na nga kung ako si Admiral Abo, the Coast Guard Commandant. Medyo tignan mo na mabuti to, boss, kasi baka mamaya kalkaling kayo. Ayan. Anong ginagawa ninyo? Yun pala, ngingitian lang kayo nung kapitan ng barko dyan sa Laguna de Bay. Yung Laguna de Bay lang, 50 ayusin pesos mo muna daw yan. pesos flat. Pangiti lang, pangiti. pala Pangiti. Pumapayag kayo. Huwag ninyong ganyanin ang kasi stick to your mandate ng maayos. Hanggang ngayon yung oil spill, hindi pa na. Wala nga kayong report. Yung Laguna. Yung mga lumulubog na barko, wala nga kayong iniisip. Meron na ba kayo sinisante doon sa mga tao nyo? Wala pa. Hindi, meron na bang investigasyon? Anong result ng investigasyon? Wala. Hindi, mahilig to Mahilig sa, publicity. Medyo, kumbaga, ayun ang hobby niya. Doon Ang hobby niya, pagpa-media. umalis mo na kayo sa Coast Guard kasi you're using Excited sa tunog ng boses niya. kasi you're using the resources of mamaya ka ng COA dyan. Ang hirap nun, yung sinabi mo, may spy dito yung China. Within your ranks. Dapat mag-vlogger siya. Mag-rant siya sa YouTube kung gusto niya. Pero hindi pwede dahil fake news siya. Pwede rin. Yari siya. Take down. Take down yan. Hala. Name your sources. Hindi, baka naman kaya niya ginagawa yan para matakpan yung issue
Halimbawa, yung lumubog na bangka dyan sa Laguna de Bai. Sa mga shortcomings. Pwede rin, di ba? So ano yan? Parang No, kasi attack, deflect, defend. Ayun! But that would imply that he knows these things. dangerous That would gambit imply a yun eh. measure of intelligence that I find wanting in his statements. Sige nga. Ewan ko, Twitter daw. Baka daw Kalimutan gusto niya, maging vlogger lang. Hindi lang. Hindi lang. Oh, kasi yung mga ganyang klaseng rhetoric, you'll get a lot of attention. Yun nga lang, some of it might be inciting to war, inciting to sedition, inciting to rebellion, Imbes na mapansin ka na magandang paraan, mapapansin ka na ang kabubuhan, hindi ba? Masakit yun, ha? Nahirapan. Masakit yun. Nahirapan ka bang kumuha ng US visa? Nahirapan ka, ha? Baka gusto punta lang. O kamag-anak mo, baka gano'n. Proxy war ba to? Proxy war? Kailangan mo ng gano'n? Ay, Diba? nako. Ay, nako. Itong mga... Meanwhile, back at the ranch. Sipin mo. Sabi po, back to sabi naman ni JB, yun daw NBNZTE project. Ano daw yan? Yan yung first salbo ng China na against ERAP. Okay? Kasi yung, matagal na yung proposal natin na magkaroon ng broadband. National broadband. Okay? Yung ZTE, NBNZTE po, ang nagkuha niya, panahon na GMA. So yun daw yung first salbo. Ito yung susunod na salbo, kine-claim ng China, na si ERAP, pinangako, tatanggalin yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung tatay niya daw yung nag-utos na ilagay dyan yan. Okay? Dyan sa Thomas Shoal. Okay? Kasi kine-claim po ng mga dyaryo na si ERAP daw ang nangako sa China na tatanggalin niya Sierra Madre. Ang sabi niya, siya nga naglagay dyan yan eh. Correct. Kaya inconsistent. Actually, it was a strategy. Di ba? May claim tayo. May claim yung kabila. Aggressive yung kabila. O edi nilagay natin. Hindi natin nilagay. We rammed the Sierra Madre into the shoal. Tapos called it a distress situation. Sige, in distress yan. Sige, pinayagan na merong mga pumupunta doon, merong nakabantay doon. Kasi syempre, as a gray ship, it's owned by the Republic. Diba? So, bantayan natin yan. Property natin yung Sierra Madre. So, sinasabi nila, pro-China raw si ERAP. Sabi ni itong si JB, siya nga nag-approve niyang BFA eh. Correct. During his time eh. Paano mo sasabihin? After much discussion, he didn't want to, pero yun, eventually he did. So, paano yan? Yun na nga yun yung mahirap. Pagka yung reasoning mo, iisa lang ang linya. Yung, you take only evidence that will support your thesis and then disregard or ignore all other evidence. So, kunwari, Attorney Trix, pro-China ka kasi kapupunta mo lang sa China. Oo, pero yung 3 taon tong nag-aral sa US, ini-ignore mo. Di ba? At saka po, trabaho ng media yan. Napuntahan yung... Gusto nyo ba parang US tayo? Blind policy. Ibig sabihin, gumagawa sila ng policy sa China. Wala naman silang tao ron. Nung panahon ng Second World War, ganyan yung policy ng US eh. Kung ano lang yung sabihin ng China Lobby, yung China Lobby, kontrolado ng mga Chiang Kai-shek group. Yun lang ang kanila pakikinggan. Kaya nabaliwala nila si Mao. Who was extending a hand of friendship to the US. Hindi nila alam yun. Basta naririnig lang nila yung side ni Chiang Kai-shek, therefore doon lang sila. Saka ni Madam Sung. Pero bakit napasok tong NBNZTE? Oo nga, bakit nga Sa ba? discussion ni JV. Kasi daw, yung tatay niya, nakikipaglaban ng sovereignty ng Pilipinas.
Hindi daw kamukha yan ng mga ibang administrasyon na ipinapasok pa yung NBN, ZTE, referring to the GMA administration, na kung sino nag-oust sa tatay niya. Malalim pa rin na sugat dito kay JB. Yan daw po yung yan daw po yung unang intrusion ng China rito. Hindi ho, bago nag-NBN, ZTE, marami na project ang China rito. Okay, yung train. Sorry to say, Senator. Sabi ko daw, so ma-accuse daw ako na pro-China because I said West Philippine Sea doesn't exist. Ang NAMRIA daw naglabas na ng mapa. Kailan? You know, it requires a law. Na para i-create natin yung recognition ng claim na yun. Meron na nag-file? Nag-file ng bill. Ng bill para magkaroon ng, and it's not yet a law. And it hasn't passed. So, here's does the West Philippine Sea exist? And ano yung claim natin dyan? Ano yung meets and bounds to that? Ano yung basis ng claim? Okay. If the basis of the claim is the UNCLOS, then, no problem. Kasi yung Ayungin is part of the extended continental shelf. Pero, hindi pa decided yan. Because there are other claims, it will require an entity, a third party, like, the UNCLOS tribunal or arbitration. So, yung dating arbitration natin did not settle that issue. Okay? And did not even say anything about the West Philippine Sea. So, sige, game. Gusto niyo ng diskusyon, gawin natin ganyan yung diskusyon. Hindi yung pupunta kayo dito and then start name calling. Kaloka kayo. Ay, magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:04 ng umaga. Karambola sa DWIZ.